Oh my god, walang pa ito. Kala ko walang parking. Hope kaya may top contour, make mais, load to the text, load sarap. Ngayon, iti-check natin yung ating mga requirements. Double check lang natin mga katingin. Pinrefer ko na ito kagabi pa eh. Siyempre nandito ang ating passport, yung driver's license ng Taiwan, tapos nandito yung ating ID, tapos siyempre yung picture na napakarami. Yun lang naman mga katingin, tapos siyempre yung payment natin. Kaya pupunta na tayo dun sa LTO ngayon mga katingin, isa-try natin. Ito na yung ating nilutong grill na wake. So wala tayong mahanap na ibang kulay, kaya ito na lang. So taste test tayo mga katingin. Sauce natin sa ating ginawang sauce. Pagkakasarap. So ayun, what is up mga katunying? Another day, another vlog. At welcome back pala sa ating YouTube channel mga katunying. At kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel, ay inanyayan ko kayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At ayun pala mga katunying, for today's araw ay kukuha tayo ng ating international driver's license. So ayun, itatry natin mga katunying kung paanong kumuha. Meron binabalak nating magbakasyon sa Pinas para dahil bakasyon lang tayo pero hindi na tayo kumuha ng lisensya doon, ay kukuha na lang tayo ng international kasi bakasyon lang naman. Ngayon iti-check natin yung ating mga requirements. To double check lang natin mga katunying. Pinrefer ko na to kagabi pa eh. Siyempre nandito ang ating passport, yung driver's license ng Taiwan, tapos nandito yung ating ID, tapos siyempre yung picture na napakarami. Yun lang naman mga kating, tapos siyempre yung payment natin. Kaya pupunta na tayo dun sa LTO ngayon mga katingin, itatry natin. Sana makakuha tayo dahil first time kong kumuha mga katingin, hindi ko alam kung paano. Magtatanong-tanong na lang tayo doon. Kaya tara, let's go. So yun mga katingin, so nandito na tayo sa Taiping Motor Vehicles Office, Changhua. Dito tayo sa Changhua Station. At akit tayo sa building na yun mga katingin, sa third floor tayo para doon tayo kumuha o magtanong mga katingin. Hindi ko naman kayo may sasama mga katingin doon sa taas, kaya update ko na lang kayo mamaya kung nakakuha tayo or hindi. Nahanap lang tayo ng parking mga katingin. Oh my god, walang pa ito. Kala ko walang parking. Hope kaya may top contour, make mais, load to the text, load sarap. So dito na tayo mga katingin. Bali kukunin na natin yung ating mga requirements. Ayan. Ayun mga katuning, update ko kayo mamaya kung makakuha tayo. Sana'y makakuha tayo mga katuning para wala na tayong problema. At pag uwi natin ng Pilipinas ay hindi na tayo maaabala sa pagkuha ng lisensya doon. Kaya tara, let's see. At ayun mga katuning, walang kahirap-hirap. So nakakuha na tayo ng ating driver's international driver's license mga katuning. Takpan natin international driver's license. So gamit lang natin ang tatlong requirements. So ang passport, tapos yung ating ID at yung driver's license dito sa Taiwan. Makakakuha na tayo ng ating international. Kaya mga katuloy, uwi na tayo at nagluluto tayo dun sa ating garden. Let's go na. So yun mga katuloy, daan tayo dito sa palengke. Hanap tayo ng kamote. Nagluluto tayo ng kamote Q. Dahil malamig ang panahon mga katuloy, ay masarap dahil malamig mga katuloy, ay masarap magprito ng kamote, tapos sabayan natin ng kape. Pagkakasarap, hanap lang tayo ng kamote mga katuloy. Sana mayroong kamote dito.
tayong mahanap na kamote mga katunying. Mukhang lahat ng kamote nasa daan na. Nakamotor na yung mga kamote mga katunying. Wala nang kamote sa ano. Wala nang kamoteng tinda. Dito tayo. Dami ano. Dito tayo ngayon mga katunying. Kukuha tayo ng ating bibili tayo ng ating cravings na itlog. Itlog pugo. Sana meron. Huwag natin quick. Itlog tsaka harina. Pero may harina nga pa ako din eh. Food coloring lang. Wala. So bali mga katunying, dito pala sa Taiwan, kakaiba yung kanilang itlog pugo. I mean, same pa rin itlog siya ng pugo, pero dito is tawag dito yung effortless kayo kapag bumili ka ng itlog ng pugo dito. Bali, kukunin nyo na lang siya dahil nabalatan na mga katunying. Tingnan natin yung itlog ng pugo nila dito mga katunying. Nakita ko ito nung nakaraan eh, nabilig nga ako mga katunying. O yun o. O diba? Tingnan yung itlog ng pugo nila mga katunying. Nabalatan na. Kukunin na lang. So pagkatapos ating bumili nito, ano na lang mga katunying, iluluto na lang talaga natin. Siyempre kukuha tayo, konti lang. Tanggalin natin ng tubig mga katunying dahil tinitimbang ko. Ang sarap na yun. So ayun, bali ang presyo pala nito mga katunying ay 78 NT. Ito lahat. So magluluto tayo nito mga katunying. At sa part nga pala na ito mga katunying, nakarating na ako ng bahay. At agad ko na ngang sinimulan itong aking gagawing merienda. Cornstarch at saka harina lang pala yung hinahalo ko mga katunying. At kasunod nga yan ay huhugasan ko na yung itlog na nabili ko. Kailangan ko pa kasi itong hugasan ng mabuti dahil nakababad to doon sa tubig sa grocery. At syempre pagkatapos kong hugasan ay pinaglalagay ko na nga dito sa harina na ginawa ko. Bali yung harina na yun ay meron ng timplang asin at saka paminta para syempre dagdag pampalasa na din. Ginaya ko lang din pala sa TikTok tong pagluluto na to. Kamote Q sanang iluluto natin mga katunying, pero sa kasamaang palad ay wala tayong mabiling kamote sa palengke. At pagkatapos kong ilagay ang mga itlog ay pinagmimekos ko na sila para maghalo-halo na at makutad lahat. Nakakamiss din kasi kumain ng mga ganitong klaseng pagkain sa Pilipinas mga katunying. At simula nung napunta ako dito ay ngayon lang ulit ako makakatikim ng ganito. At pagkatapos kong imekos-mekos ay ito na naglalagay na naman ako ng harina sa isang mangkok. At ito naman ang magsisilbing batter ng ating ilulutong kwek-kwek. Nilagay ko na rin pala lahat mga katunying dahil paubos naman na. Pagkatapos naman ng cornstarch ay sinunod ko naman ng paminta. 347 pieces lang palang nilagay ko mga katunying. At sinundan ko na din ng isang dakot na asin. Syempre para may lasa. At syempre hindi mawawala yung binasag na itlog. At pagkatapos kong binasag, hinalo ko ng mabilis, ng sobrang bilis na napakabilis. At syempre, dinagdagan ko din ng 1 litrong tubig. Unti-unti lang mga katunying hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong texture. At dahil wala akong maharap na kulay, orange na kulay, ito na lang ang ginamit ko mga katunying. Kakaiba to. At sa kasamang palad, wala ding laman. Naku po. Kaya sabi ni Ananda, ilagyan ko na lang daw ng tubig. Tapos alug-alugin ko para magkaroon ng laman. At ito nga, nagtagumpay nga tayo mga katunying. Nagkaroon nga ng laman. At kakaiba tong kwek-kwek na to, kulay green mga katunying. Buong buhay ko ay ngayon lang ako makakakita ng kwek-kwek na kulay green. Tapos ako pa ang may gawa. Kaya minekos-mekos ko lang ng minekos-mekos. Yung butter tuloy ng kwek-kwek ay mukhang pandan ice cream. Syempre hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagsalang agad ako ng kawaling maliit. Tapos dinamihan ko ng mantika kapag ka naluto na ay lulutang na lang sila. Habang inaantay kong umiinit ang mantika ay pinaglalagay ko na tong itlog dito sa ating butter na kulay green. At pagkatapos kong ilagay ay minekos-mekos ko na nga mga katunying para makaut lahat. At sa oras na to ay tinatawanan ako ng mga kasama ko dahil bakit daw ganito yung kwek-kwek na ginagawa ko kulay green. Kaya nung uminit na yung mantika ay agad ko na din itong pinaglalagay para maprito na at makita ko kung ano talagang resulta. Abay, tingin pa lang talaga namang kakaiba tong kwek-kwek na to, kulay green. At nung pakiwari ko yung okay na, agad ko na din itong hinango para matanggal yung mga excess oil. At same process lang din ang ginawa ko sa susunod na batch mga katunying, kaya hindi ko na pinakita. Kaya dito na tayo sa ating sauce mga katunying. Syempre harina lang ulit na may tubig mga katunying. Tapos hinalo-halo ko lang ng maigi. At syempre kasunod nun ay toyo naman mga katunying. Tapos mekos-mekos ulit hanggang sa matunaw yung harina. Tapos 50 butil ng paminta. Tapos 3 kutsara ng asukal, dagdag lasa at pambalansin na din. At pagkatapos nun ay mekos-mekos muli natin hanggang sa matunaw lahat ng mga ingredients niya.
Saka na natin isindi ang apoy sa pinakamahinang apoy lamang para hindi agad masunog. Tapos tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang sa maging ganito na yung texture niya mga katunying. Pag ganyan na, pwede na yan. Kainan na. At ito na nga ang finished product ng ating nagawa mga katunying. Kaya tara, taste-test na natin na magkaalaman na. At ayun mga katunying, bali upo tayo dahil mababa yung ating tripod. So ito na yung ating minutong green na wek-wek. So wala tayong mahanap na ibang kulay. Kaya ito na lang. So taste-test tayo mga katunying. Sauce natin sa ating ginawang sauce. Pagkakasarap, mainit. Sarap naman siya mga katunying, hindi naman kakaiba sa sa normal na kwek-kwek. Kaya ayun mga katunying, hanggang dito na lamang muli. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.